Binatawan ng sanksyon o parusa ng China si Defense Secretary Gibo Teodoro at kanyang pamilya, pero pinagkibit-balikat lang yan ng kalihim. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Camille Samonte. Camille, una sa lahat, anong sanksyon sa pinataw ng China at anong dahilan nito? Jiggy, banned na nga si Defense Secretary Gibo Teodoro at kanyang immediate family sa mainland China, Hong Kong at Macau. Bawal din daw makipag-ugnayan ang anumang China-based organizations sa pamilya ni Teodoro. Sinabi ito ng Chinese Foreign Ministry kasunod ng mga pahayag ng kalihim laban sa China sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Tinawag nilang irresponsable ang mga pahayag ni Teodoro na nakasisira raw sa interes ng China at ugnayan nito sa Pilipinas. Hindi naman malinaw kung anong mismong pahayag ng kalihim ang tinutukoy ng China. Pero matatandaan na ilang beses nang kinundena ni Teodoro ang panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Jiggy. At Camille, ano reaksyon dito ni Secretary Teodoro? Jiggy, ayon kay Teodoro, karapatan naman ng China na magpataw ng sanctions laban sa kanya. Gawain daw talaga ito ng Beijing sa mga nagsasabi ng katotohanan laban sa kanilang panlilinlang. Mas matindi pa nga raw ang nararanasan ng mga mismong mga taga-China. Hindi raw nito mapipigilan ang kalihim na patuloy na gawin ang kanyang tungkulin para sa bansa. Jiggy. At may gagawin bang hakbang ang DFA kaugnay nito? Jiggy, ayon tinawag ng DFA na unfriendly act ang ginawang pagsanksyon ng China sa ating Defense Secretary. Bagamat prerogative nila kung sino nga papapasukin sa kanilang bansa, lalo lang daw magiging komplikado ang ugnayan ng Pilipinas at China. Hindi raw ito nakatutulong sa pagbuo ng tiwala at respeto sa pagkakaiba ng dalawang bansa. Samantala, nauna nang naghain ng diplomatic protest ang DFA laban sa China kaugnay ng floating platform na nilagay nito sa Baho de Masinloc. Natuklasang naglagay rin ang China ng mga karagdagang boya at antena. Hinaras ng Chinese Navy ang eroplano ng Philippine Coast Guard nang magsagawa ito ng aerial inspection sa lugar. Pinabulaanan naman ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, ang akusasyon ng China na pinalalaki lang ng Pilipinas ang issue sa Baho de Masinloc. Iginiit ni Tariela na ang tunay na problema ay hindi ang pagbibigay alam ng Coast Guard sa publiko, kundi ang pagtatayo ng China ng mga istruktura sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na labag sa 2016 Arbitral Award. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.